Hi everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video guys, ay ganito nga pala yung hitsura ng succulents garden ko dito sa bukid. Ayan. So, tingnan natin kung meron bang mga nasira. So, dito nga pala banda guys, ay yung lupa dito ay laging basa. Yun naman sa dati na ginawa ko ay laging tuyo. Dito naman ay laging basa kasi ang talaga dito banda dati ay ano ba yan? Yung palay, ayan, palayan. So siya, clay, matigas ang lupa dito kaya lang hinaluan ko rin siya ng yung mga nagamit ko na lupa, hinalo ko dito para hindi siya masyadong matigas. Kaya lang kapag umulan nga ay matagal siyang matuyo kasi nga clay. Yan. Katulad dito, ayan oh. So, tingnan natin sa loob. Tanggalin muna natin to. Ayan. So, medyo sira-sira na to kung nakita ninyo, ayan oh. So, itatapon na sana to kaya lang sayang. Kaya, ayan, pinakinabangan ko muna. Kasi yung naman is okay pa, yung kalahati. Yan. So, ganyan lang. So, araw-araw ganito nga pala yung ginagawa ko. Yan. Kasi mas madali kong ganito. Mas madali siyang ayan oh. Ganyan. So, ayan guys, tapos ko nang tanggalin yung taklob nila sa ibabaw. So, kapag may taklob sila sa ibabaw, yung moist, yung singaw sa loob, hindi siya nag-a-ice. Ayan, oh, hindi siya tumitigas. So, dito banda, kung nakita niyo may mga dyan, moist size, pero dito wala. Ayan. Meron man, pero napakakunti. Katulad nito. Konti lang. Doon kasi banda is lagi siyang basa. Hindi siya natutuyo. Ayan. Dito naman, lang, okay lang siya. Ayan. Yun, tingnan natin kung ano yung hitsura sa loob, lalo na dito banda. Kasi dito banda is, kadalasan dito mga echeveria. Ayan. So, ayan. Medyo mahirap tanggalin yung taklob. Kaya bihira ko lang silang tinitingnan sa loob. So, ayan. Ayan yung hitsura, guys. So, sa malayuan, mukhang healthy naman sila. Ayan. So, dyan banda is mga malaking succulents. Tapos dito yung mga maliit na galing dati doon sa ginawa kong succulents garden na nilipat ko dito. Ngayon, medyo malaki na sila, guys. So, isa-isahin natin. So, yung mga kinatings ko na ruby tent, nagkaroon na nga pala ng mga bagong suloy. Ayan. May mga bagong suloy na sila. Ayan. Tapos, yung lupa naman, moist siya. Kaya lang, hindi matigas. Yan. Hindi tumitigas yung lupa, guys, kahit moist. Yan. So far, wala akong nakita ang sila. Ano ba yun? Nagkaroon ng frostbite dito banda. Tapos, ayan, oh, malaki na, oh. Nung tinanim ko to siya dito, medyo siya, pink. Ngayon, hindi na siya pink, guys. Tapos, malaki na. I-compare dati. Malaki na siya, kaya lang hindi siya pink. Tapos, itong pinropagate ko sa para siyang nagkaroon ng stem rot. Ayan, nagkaroon na siya ng stem rot, guys. Pinropagate ko to siya sa buto. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Yan. Pero mayroon siyang naiwan na baby. Nangitim yung stem niya. Yan. So,
So baka pwede pang tanggalin ko na lang lahat. Ayan, basa siya. So gawin ko na lang leaf propagation yung ibang dahon. May posibilidad pa na pwede pa siyang i-propagate. Ito hindi na pwede, nangitim na siya. So yung dito banda, meron pa tayong pwedeng ma-save. Ayan, nangitim na yung iba. So subukan na lang natin i-ano yung iba. Kahit medyo ano siya, may pagka-itim. Ayan. Baka malay natin, ayan, magkaroon siya ng baby. Sayang naman, at ito lang yung nag-iisang na i-propagate ko sa buto. Yan, ito. Okay pa to siya. Yung isang baby, okay din. Yan, hindi pa nahawaan yung dalawang babies. Itong maliit, hindi ko alam. Yan, parang okay din. So, ayan guys. Nasira na siya. Yan, nagka-stem rot siya. So, ayan guys. So far, mayroon na tayong isang nasira dito. Ayan. Tapos medyo ano na. So, ito naman si Pachyphytum compactum. Ayan, malaki na siya guys. Oh. Tapos yung ano ko dito, Revolution ko. Ang ganda ng dahon ni Revolution guys. Ayan. Tiklop na tiklop at saka marami yung dahon niya. Napaka-compact. Ayan. Kahit malaki, maganda yung dahon niya. Si Grandescensa, ayan. Ito nga pala si Grandescensa, ano siya na Echeveria. Yung lumalaki talaga siya na Echeveria. Ayan. So, baka yung isa is ilipat ko doon banda. Para hindi sila masyadong dikit. Kasi ayan nga, kung nakita ninyo, naglakihan na. Tapos yung Allegra ko dito na maliit siya dati. Yan, malaki na rin siya guys. Maganda yung dahon oh. Tapos si Santa Luis, yan malaki na rin. Tapos si Mumuka na ano, crested. Ito na yung hitsura ng crested guys. Nagkanya-kanya na sila ng rosette. Hindi na siya crested kasi dati crested to siya. Tapos si Marum, ayan ganito kaganda si Marum kapag malaki. Si Davy, ayan maganda si Davy oh. Ayan, ngayon ulit ako nagkaroon ng magandang Davy. Maganda yung dahon niya, yung forma ng dahon. Ayan, kahit yung mga baby, ang ganda ng dahon. Kaya lang nagkaroon na siya ng ano. Ito yung ano guys, oh, kapag lagi siyang basa, nagka-crack yung dahon. Ayan. So, ayun, hanapan ko ulit ng paraan para hindi sila laging basa dito. Siguro laliman ko dito sa gilid para ano, kasi yung ano, yung lupa kasi dito, yung absorb niya, hindi agad nag-a-absorb sa ilalim yung lupa. Ayan, nag-stay dito sa ibabaw. Tapos, ayun nga, kumakalat dito sa loob kahit medyo mataas dito banda. So, baka laliman ko dito sa gilid, dito tsaka dun sa kabila. Ang ganda ng ano oh, ng sedum. Napakakunti nito nung nilagay ko dito. Ayan, dumami na siya. Si Peach Boy, ayan, maganda si Peach Boy. So, ganito yung magiging hitsura kapag nilagay ninyo direct sa ground. Ayan, lumalaki sila. Mabilis silang lumaki. Kapag ganito yung setup ninyo,
ng inyong mga succulents. Lumalaki siya. So, dito nga pala, hindi ako naglagay dito ng fertilizer. Walang fertilizer to guys. Ano lang siya, yung mga used na lupa ko dito ko nilagay. Hinalo ko dito. Kaya kung nakikita ninyo, may mga pamis. Yan, may kanuma. Ito kanuma. Tapos ito pamis. Dito ko nilagay yung mga nagamit ko na lupa. So wala siyang fertilizer pero lumalaki sila. So kapag budburan ko pa to ng fertilizer, siguro mas mabilis silang lumaki. Ito nag-ano na siya Yan, ang liit nito nung nilagay ko. Ganito niya siya kalaki and mayroon na rin siyang mga bagong babies ngayon. Yan. Nag-produce na siya ng babies. Ito, medyo lumaki na siya ng konti. Si Red King Ebony. Tapos, ito naman si Romeo Robin. Parang okay pa din siya guys. Sana tuloy-tuloy na. Hindi siya masira dito. Tapos mayroon nga pala ako mga siningit dito na maliit. Ayan. Tapos si Amabile. Ayan, malaki na rin siya. Biglang laki niya dito ngayon. So late ko na nga pala siya nilagay dyan. Siguro mga bandang first week ng December. Yan, medyo huli siya na nilagay ko dyan. Tapos yung yung titubans ko, yung mga nalaglag na mga dahon, dito ko lang din nilagay. Nung tin-transfer ko siya dito, ayan, nagtanggalan yung dahon and then, ayan, nagkaroon na ng mga babies. Ayan, Tapos ito naman siya si Koi Gokuro. So, akala ko talaga masira siya dito guys. Magkaroon siya ng mga, ano ba yun? Yung frostbite sa dahon. Pero, ayan, parang okay naman siya. Dumami yung mga kasi nag-cuttings ako dito. Tinabi ko, nilagay ko sa loob ng mini greenhouse. Baka kasi masira siya ng winter, kaya nag-cuttings ako para mayroon akong maitabi. Pero, ayan, yung mga pinagputulan ko, nagkaroon ng mga bagong suloy. Tapos meron ulit ako ditong nilagay na Dito banda na na Takasago-no-Uki na, medyo okay siya. Pero yung nandun sa dulo, pasira siya ng pasira kasi laging basa. Nasisira yung dahon. Tapos ito, yan. Dumadami na siya guys. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan nito. Maganda pala ang niya, dahon niya. Tapos yung mga nasira kong sino nga to? Itong si baby necklace na krasula. Medyo umukay siya ng konti dito. Tapos eto nga palang si Ronyoni ay plano ko siyang i-head cut. Ayan, lalo na yung malaki para magkaroon siya ng bagong babies. Mag-cluster siya. So, plano kong i-head cut. So, baka sa sunod na video ko, mapansin nyo na lang na marami ditong mga pinagpuputol ko. Kasi nga, gusto ko silang eksperimentuhan ba kumbaga. Susubukan ko silang i-head cut, i-cuttings. Pero nag-umpisa na nga pala akong nag-cuttings. Ito. So, yung mga kinatings ko dito ay hanggang ngayon hindi ko pa naitanim. Nasa loob ng mini greenhouse. Yan, kinatings ko para magkaroon siya ng bagong suloy. Katulad din last year, nag-cuttings din ako ng si Marcos. Kinalbo ko siya and then ayun nga, nag-produce siya ng bagong babies. So ito nga pala yung mga babies na nai-produce dati ng Marcos ko. Yan, tapos ngayon kinatings ko na naman ulit kasi ayun nga, lumalaki yung rosette nila. Ayan para magkaroon ulit ng mga bagong babies. Yan. Mas lalo silang dumadami kapag kinatings mo. Yan.
Tapos ito, akala ko masisira to, si suyot. Okay naman pala, oh. Lumalaki na siya, oh. So far, ang nasira, ito. Hanggang ngayon, ano pa rin siya, guys. Si PVN. Itong isa is parang okay lang. Pero yung isa parang hindi siya okay. Si Little Beauty. Ayan, ang daming mga bulaklak, guys, oh. So, si Little Beauty din, i-cuttings ko rin. Lalo na yung mga bulaklak. Kailangan kong tanggalin. Ito rin, pinagkakat ko na. Yan, para magkaroon siya ng bagong suloy. Ito. Cuttings din to siya, mga tinusok ko dito. Mga maliit na cuttings. Ngayon, nagkaroon na siya ng stem. Ito, gumanda na naman siya, oh. So, ayan. Si Tumtam ko, oh, ang taba, oh. Sobrang taba ni Tumtam dito. Mga nasirang Tumtam, nilagay ko dito. Ayan na, guys. Tumaba siya. Kumanda yung dahon. Tapos ito naman, dahil laging basa, ayan, nasisira siya. Dito kasi banda is lagi talaga ditong basa, guys. Ayan. Matagal siyang matuyo yung banda dito. Kaysa doon sa doon banda, mas maganda pa doon banda. Medyo maano pa yung lupa dito, i-compare dito na lagi na lang talaga siyang basa. Kaya ayun nga, nasisira yung ibang mga succulents ko, pati yung red ives. Ayan, oh. So yung isang davy, ayan, may davy din ako ditong nilagay, guys. Ayan, nasira. So, ganito yung hitsura ng dahon, oh. Kapag na-overwater na siya, ayan, nagka-crack yung dahon. Tingnan ninyo yung rosette ng pink frill. Di ba ang ganda? Ayan, ang ganda ng rosette ng pink frill. Tapos ito naman mga ghosty. Meron ulit ako ditong pink berry. Dumami na yung pink berry ko dito. Yan, yung mga nanlagas na ayan, may mga babies na. Yan. Mabilis siyang manlagas, guys. Tingnan niyo yung mga dahon. May mga na rin, oh. May mga pimple na. Ito dito banda, parang hindi siya maganda. Hindi maganda yung lupa dito banda. Yan, kung nakita ninyo, pumapangit, mas lalong pumapangit yung ko dito. Kita kasago nung okay na. Yan, mas lalo siyang pumapangit. Dahil nga basa. Basa yung lupa dito banda. Ayan, number 1 talaga. Hindi pwedeng laging basa yung lupa nila. Hindi naman tumitigas yung lupa, kaya lang ayan, basang-basa. Kaya ayan yung resulta ng mga dahon niya. Nagka-crack and then nagkakaroon ng ganito. Yung mga maliit. Itong ganito, yung parang ano ba to? Ano siya? Maliit na mga crack sa dahon. Ito, ayan. So, na-overwater na siya. Ito rin, oh. Overwater na rin. So, dito banda, hindi maganda yung mga succulents dito. Ayan, pati eto.
So buti na lang talaga yung ano ko, Dixpin ko, hindi ko naisip na ilagay dito. Kasi kung nilagay ko dito, ayan, ganito yung maging hitsura. Ito rin, ayan, naglagasan na yung mga dahon. Meron din ako ditong nilagay na Frolifica. Ayan, mga maliit na Frolifica. Si Rejoice, oh, nag-crack na yung dahon, guys. Tapos meron ako dito mga tinusok. Malaki na yung mga tinusok ko dito na ano. Ayan, mga blue jelly bean. Malaki na sila, guys. Ito naman mga Douglas Hunt. Ayan. Tapos mga ano, bronze. So ayan. So overall dito banda, hindi maganda dito banda. Kasi laging basa. Nasira yung mga dahon dito banda. Lalo na yung ano, yung frill na succulents, tsaka yung Cupid. Ayan, yan si Cupid yan, guys. Mga Cupid nasira dahil laging basa. Pati ito siya, unti-unti na rin nasisira yung dahon. Si Apus. So yung kalahati hindi maganda kasi basa, pero yung kalahati naman, lalo na yung mga Echeveria, ay nahiyang sila dito. Yan. Maliban lang dun sa isa kanina na nagkaroon ng stem rot. Pero, ayun. Okay sila dito banda. So, ayun lang, guys. So, baka sa sunod na ano ko, update ko sa inyo, baka mayroong mga ano na dito, na head cut, ayan. Baka, mga ano na, may mga nakalbo na. Ayan. Kasi plano ko talagang i-head cut tong mga iba dito. Yung mga malaki, katulad nito, plano ko to siyang i-head cut. Itong si ano, si Moonstone. Plano kong i-head cut to para, ano ba yun? Magkaroon siya ng bagong suloy. Kasi wala talaga silang babies. Para magka-baby naman. Tapos ito nga pala siya si, ano, Rose Gilva. Ayan. Pumapangit yung rosette niya. Tapos kapag ano na, ganito na naman yung rosette. Ayan. Pagdating ng summer, lumiliit na naman yung rosette niya, guys. Para siyang si ano rin, si red velvet, ganon. Ayan. Pero maganda yung kulay, oh. Nagpipink yung dahon niya. Ayan. Nagpipink yung dahon niya. Ito naman si ano to siya, si Lime and Cherry, na mayroon siyang ano ba yun, yung self variegation sa dahon. Ito nga pala ay propagation ko lang sa dahon. Tapos lumabas yung ganito, parang mayroon siyang self variegation. So yun lang, guys, yung update dito banda sa ginawa kong succulents garden. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye!